Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aking kwento ngayon. Abangan ang mga kakaibang pangyayari na magpapakilabot sa inyo. Isang mapagpalang araw po sa inyo, Sir Seth. Ako po si Junie. Matagal na po akong tagapakinig pero ngayon lamang ako nagkaroon ng pagkakataon na magbahagi sa inyo ng isang kwentong hango sa tunay na karanasan. Karanasan po ito ni Lolo Ambo, ang tatay ng papa ko. Ikinuwento niya ito kay papa at hindi nagtagal na isali na rin sa amin noon. 25 anyos pa lamang umano si Lolo Ambo ng mga panahong yon. Isa po siyang driver at madalas ay ginagabi na siya sa pag-uwi. Isang partikular na gabi noon, bago raw siya umuwi, niyaya siya ng kanyang kaibigang driver na kumain muna sa isang karinderya na madalas pinipilahan ng mga driver at ng mga estudyante. Napakasarap daw kasi ng mga pagkain doon. Abot kaya umano ang presyo ng mga ulam. Dahil medyo malaki ang kinita ni Lolo ay hindi na raw siya nag-atubiling sumama. Nakapila pa lamang daw sila noon. Amoy na niya yung bango ng mga lutong ulam. Nanonoot daw yun sa ilong at talaga namang nakakagutom. Napapahapis pa raw siya ng tiyan niya noon dahil ramdam na ramdam niya yung pangangalam ng kanyang sikmura habang nakapila sa kainang yon. Noong mga panahon na yon, 2 klase ng ulam umano ang in-order niya. Kaldereta, tapos bopis. Pareho raw kasing mabango at itsura pa lamang ay katakam-takam na noon. Yung kasama naman niya, umorder ng dinuguan at menudo. Unang tikin pa lamang umano niya doon sa kaldereta ay namangha na siya gawa ng sobrang sarap umano noon. May kakaiba raw itong lasa kung saan lalong nagpapaangat sa linamnam nito. Yung sarsa daw, napakalasa. Tapos yung mismong karne ay napakalambot noon. Hindi umano ito mahirap kagatin at hindi rin sumasabit sa ipin. Talaga namang kahit sino ay gaganahan umanong kumain noon. Nang tikman naman niya ang bopis, ganun din ang naging reaksyon niya. Nasarapan siya ng gusto. Malambot din daw ang pagkakaluto at kakaiba yung tekstura ng karne. Parang kumakapit daw yung linamnam nito sa dila ng kung sino mang kakain noon. Wala daw itong katulad sa lahat ng mga natikman niyang ulam na katulad ng putahing in-order niya. Busog na busog daw sila ng kasamahan niya noon. At dahil nagustuhan umano ni Lolo ang ulam, nag-take out siya ng tag-2 order ng menudo, tapos ng kaldereta. Para daw matikman naman ng kanyang nanay at tatay, pati na rin ng kanyang mga kapatid. Pag-uwi niya sa bahay, kaagad niyang ibinida ang dala niyang ulam noon. Eksakto naman daw na hindi pa kumakain ng mga taong nadatnan niya sa bahay. Nagsabay-sabay na umanong kumain ng mga ito. At ihingang dala niya ang inulam nila. Hindi umano sila nabigo gawa ng nagustuhan naman ng pamilya niya yung binili niya noon. Sa katunayan, nag-request pa raw ang bunso niyang kapatid na kung maaari ay doon na lamang siya palaging mag-take out ng uulamin nila kapag uuwi siya ng bahay. Kinabukasan, umalis daw sa bahay si Lolo nang hindi pa kumakain noon. Balak daw kasi niya na kumain na lamang doon sa karinderyang kinainan nila ng kaibigan niya. Nang makarating daw siya sa lugar kung nasaan yung kainan, gulat na gulat si Lolo gawa ng nakasarado ito. Nagtanong-tanong daw siya kung anong oras ito magbubukas pero napag-alaman niya na tuwing gabi lamang pala ito nagbubukas. Sarado daw talaga ito tuwing umaga. Kumain na lamang daw si Lolo sa ibang karinderya at saka na siya nagsimulang mamasada. Tanghaling tapat ng mamukaan niya yung babaeng sumakay sa jeep noon. Yun umano yung isa sa mga nagtitinda sa karinderya na kinainan nila. Noong una, hindi umano niya ito namukaan dahil balot na balot ito. Yung tipong nakasuot ng damit na may mahabang manggas na tinernuan niya ng mahabang saya
na abot hanggang sakong. Meron din siyang itim na talukbong. Tapos ay nakasuot pa ng pantakip sa mata. Kung hindi nga lang daw nahawi sa hangin yung talukbong na yon, hindi talaga siya makikilala ni Lolo. Kinagabihan, nang pauwi na si Lolo ay muli siyang dumaan sa karinderya. Hindi na siya kumain doon dahil naisip niya na magti-take out na lamang para sa bahay na lang din siya kumain. Dinakdakan at dinuguan naman yung binili niya na yon. Natuwa pa siya dahil dinagdagan ng tendera ang ulam. Naikwento daw kasi niya rito na nagustuhan ng mga kapatid niya yung lutong ulam na galing doon. Nang paalis na daw siya, napatingin siya doon sa bubungan ng karinderya. Nagulat umano siya nang may makita siyang napakalaking ibon na kulay itim. Parang nagmamasid umano'y pa sa paligid. Hindi raw mawari ni Lolo kung anong klaseng ibon yon. Dahil yon ang kauna-unahang beses niyang makakita ng ganon. Ang nakapagtataka pa, kaya umano nitong ipaikot-ikot ang ulo niya. Binaliwala lamang daw ni Lolo yon. Nagmaneho na raw siya pauwi dahil nararamdaman na niyang kumakalam na ang sikmura niya. Nang makarating siya sa bahay, kaagad niyang inutusan yung bunso niyang kapatid na maghain na ng pagkain noon. Kaagad naman daw itong sumunod dahil nakita nito yung dala niyang ulam. Nung nasa pagkainan na raw sila, sabay-sabay na kumain at pare-pareho naman nilang nagustuhan yung ulam na yon. Pero yung kapatid daw nilang bunso ay bigla na lamang tumayo. Tapos, naghanap daw ito ng kalamansi noon. Ugali raw kasi talaga nito minsan na magpiga ng kalamansi, lalo na kung dinakdakan ng ulam. Gusto kasi nito yung maasim. Sabay-sabay umano na nanlaki yung mga mata nila. Matapos nitong pigaan ng kalamansi yung ulam na yon. Bigla daw itong nagbago ng itsura. Bumula ito. Nagkulay dugo na mamula-mula noon. Nang titigan nilang maigi, ay nakita nilang mga sariwang lamang loob yon. Hindi raw sila makapaniwala gawa ng sinubukan din nilang tigaan ng kalamansi yung dinuguan. At ayun na nga, bumaliktad na lalo yung sikmura nila nang makita ang mga daliri ng tao na hinawa sa maliit na bahagi. Halos sabay-sabay umano silang nagsuka. Kanya-kanyang tusok sa kanilang ngalangala para lamang mailabas lahat ng mga kinain nila noon. Nang mga sandaling yun, ay iisa lamang daw ang tumatakbo sa isipan ng pamilya ni Lolo. Aswang ang may-ari ng karinderyang yon. Marahil ay gumamit ang mga yon ng tinatawag na pambulag para lamang hindi makita ng mga tao ang tunay na itsura ng mga putahing niluluto nila at tinitinda. Sising-sisi umano si Lolo noon. Kung hindi raw sana siya nag-take out ng ulam, edi sana hindi nakakain ng tao ang buong pamilya niya. Matatanggap pa raw sana niya, Sirsat, kung siya lang yung nakakain noon. Kaso hindi. Nadamay pati yung pamilya na noon. Maging yung alaga nilang pusa, hindi kinain yung ulam na yon. Matapos kasi nilang pigaan ng kalamansi ay talagang umiba na umano yung amoy noon. Umalansa na masangsang. Amoy pa lang. Nakakaduwal na. Ibinaon na lamang daw ng tatay niya yung mga yon sa likuran ng bahay nila. Kung hindi raw kasi yon ibabaon, baka isipin ng mga kapitbahay nila na sila yung aswang. Galit na galit umano si Lolo Tanjo noon, na siyang tatay ni Lolo. Gusto raw nitong alamin kung talagang aswang yung mga may-ari ng karinderya. Para raw makasigurado, nagpasama siya kay Lolo noon. Pinuntahan daw nila yung karinderya, Sir Seth. Pasado 8:00 pa lamang daw yon, kaya siguradong nandun pa yung mga tindera. Kubuha umano ng barya yung tatay ni Lolo, tapos ay ibinabad niya ang mga yon sa katas ng kalamansi. Nang marating nila ang karinderyang yon,
nadatnan pa nila na napakarami pang kumakain doon. Lumapit daw si Lolo Tanjo doon sa tindera. Bumili siya ng isang order ng ulam. Naniabot na raw ng tindera yung ulam na yon. Ibinagay naman ni Lolo yung mga barya na ibinabad niya sa kalamansi. Napasigaw raw yung tindera nang dumampi sa palad niya yung mga baryang yon. Kitang-kita umano ni Lolo na mabilis na kumulubot long balat niya na nadampian lang barya na ito. Para raw ito napaso gawa ng bigla itong namula ng husto. Bumunong umano si Lolo Tanjo doon sa mismo may-ari ng karinderya. Sinabi nito na alam na nila kung anong klaseng nilalang sila noon. Binantaan sila ni Lolo na kapag hindi pa raw sila umalis sa baryong yon, ay papatayin sila gamit ang kansong itak. Matapos yun ay nagyaya ng umuli si Lolo Tanjo habang si Lolo Ambu naman ay hindi pa rin halos makapaniwala sa lahat ng mga nangyari ng gabing yun. Pag-uwi nila sa bahay, doon na alala ni Lolo ang tungkol doon sa dambuhanan ibon. Naisip niya na baka aswang bingyan at medayong ibon lang. Naisip rin niya na baka kaya balok na balat yung tindera ay dahil ayaw nitong masikapin ng araw noon. Makalipas ang ilang araw, hindi man niya nakitang nabukas pa ang karinderyang ika. Napakarami raw ang nagtataka dahil biglang tumigil sa pagpipinda ang mag-alak na aswala. Kung gati, nagsasasiraw si Lolo kung bakit pa siya nag-bake out. Matapos ang pangyaring yan ay labis siyang nagpasalamat. Kung hindi roon sa take-out na yon, hindi mira malalaman ng katotohanan na mga aswang pala ang may-ari ng hinahalaya. Kainan. Mapapanang araw sa inyo, Sir Sam. Tawagin niya na lamang po ako sa pangalang Weng. Isang masugid na listener nyo mula sa Middle East. Nakadiriwan ko po ang kwento kaswal. Lalo na kapag patungkol na sa usaping pagkain ng kwento. Paano ba naman, sir? Ang lolo ko kasi, hitik sa ganitong mga karanasan at kwento. Mga piyesta ng mga aswal, mga kainan o handaan ng mga pinaghihinalaang mga aswal. Mga ganon. Kaya naman naisipan kong magbahagi ng isa sa mga naikwento ni Lolo. Ito po ay karanasan ng aking yumawang ama. Si Lolo po ang nagkwento nito. Dahil sa hindi ko na po naabutan o namula pa na buhay ang tatay ko. 4 na taong gulang pa lamang asya ako nang umalunod ang aking ama sa pamamangkangan. Devin daw po talaga ang aking ama, ayon kay Lolo at sa nanay ko. Medyo may kapigasan ng ulo. May balang pagkakataon na buwis buhay na yung trabaho kadaya man ng masama ang panahon. Tinalay pa rin niya ang paglalayab sa kabilang isla para mahabol ang pagkakakitaan niya. Kaya yun. Binata pa lamang umano ang aking ama noon. Ganun na po ito kasi pagdating sa pagtatrabaho. Kahit na anong oras mo yan istorboring, kahit pa madaling araw basta, wala siyang ginagawa at patungkol sa pera o pagkukunan ng makakain. Dame lagi niyan. Babawan niya ng walang reklamo. So bali ganito ang kwento, Sir Sam. May binabalik-balikan noon na trabaho ang aking ama sa isang karapig baryo. Na ang baryo namin at ang baryong ito ay napapagitna ng isang bayan o saan sentro ng mga produkto. Badumat pwede ka namang bumiyahe gamit ang main road gun. O pinakakansada ay pahirapan ng makiangklas sa mga sinasakyan ng mga produkto noon. Akot kasang iilan na ang nakasakay nila ay yung mga masasamang loob na nagmanakaw din ng mga produkto na ito. Kaya imbis na magsayang ng oras ang aking ama, ay palagi nilang binabaybay ang maliit na kalsadang dawa lamang sa putikan noon na nakagilid sa sapa para namang malakad at mapaiksi ang oras na pagpunta nila sa baryo na ito. Gaya ng sabi ko, napapagitnaan sila ng isang sentro na bayan. Kaya naman normal lamang sa mga tahawro ng iba-iba yung mukha.
Iba-ibang produkto. May palengke, may kainan, may inuman at may kung ano-ano pang hindi mo makikita sa mga kasilok-salukan ng baryo. Ika nga, may buhay yung lugar. Isa sa mga kaibigan noon ng aking tatay ay ang lalaking mas matanda lamang sa kanya ng Cornpay pero Suon ang tawagan nila. Suon, Sir Seth, dahil ang ibig sabihin noon ay ninang po ng lalaking yon ang gawan ako. Kaya Suon ang tawag niya kay tatay. Tawagin na lamang natin ang lalaking ito sa palalang Yuen. Tanbo si Yuen pero video, galaero at puro babae ang hanap nun. Kaya marami-rami itong alam na inuman at kainan sa bayan. Nawang hindi pa ganoon na nakakaikot si tatay sa bayan dahil kumbaga hindi ipasanay sa mga tao. May kikwenta lamang sa kanya minuwen ang mga galaan doon. Kabilang na yung mga hilir-hilirang kainan o karinggeriya sa magkabilang bukana o dulo ng bayan. Kumbaga, pagpa-exit o papasok sa sentro, may mga kainan doon. Simple lamang umano ang patayuan ng kainan noon. Parang kamalig lang. 4 na haligi, bubong, bihira lamang ang mga pader. Madali kasiping malipat-lipat noon. Kung saan-saan ang pwesto, walang problema. Maliban siyempre sa bandaw kusina, Sir Seth. Actually, nakikipa naman ito nila tatay pag nakakanusat na sila sa short talk nila. Lapatan na. Handan sa subukan na nga nilang kumain doon. Bali ang gagaling mo, pipili ka ng umano ng karinderyang kakainan. Napapansin na raw noon ni tatay na merong mga karinderyang patay na kung tawagin. Kumbaga mahina sa customer, walang pumapasok, makalap o magulo ang levesa. Hindi ka aya-aya at wanabi namang ka-effort ang mga bantay o may-ari doon na mag-aya ng mga kakain. Depay mga kainan na hindi mo ramdam pasukin. Pero di naman pinagbigyan ng malaking pansin ni tatay ang mga denay. Hanggang sa isang araw, Sir Seth. Noong araw na ito, walang masyadong pinagkakaabala ng aking ama Tinuel noon. Wala silang ibang trabaho at kinabukasan din naman ay wala din naman silang mga racket. Kaya napagpasya ng mga ito na pagkatapos nilang magtrabaho sa baryo na yon, kahit na umuwi na ang ibang kasamahan nila ay nakinarusin ng basketball. Kasi medyo kilala na rin naman sila doon. Nakaibang laro sila noon. Buta lamang sila o pandagdag sa mga ulang nalalaro kaya wala silang nagastos o nailabas sa taya. Mga pasado 8:00 na umuno ng gabi nang umalis sila sa baryo na yon. Salay naman na sila sa ganito. Malilinaw ang mga mata ng mga taga-probinsya, Sir Seth. Siguro gawa ng hindi babad sa mga computer at talagang panakain ng gulay kaya siguro ganoon. Nung medyo panapit na sila sa bukana ng bayan, bago pa man makaliko doon sa kalsadang lagi nilang pinapaak, nakipa nilang sa hilera ng mga karinderya na kinakainan nila. Merong lagi isang karinderya na bukas na mga oras na yon. Nagbeta ka sila gawa ng noong mga panahon na yon. Kapag anong oras na, wala pa nung aasam sa sakyan o tao na palagang nakain sa karinderya na ito. May isip na namang nila tatay noon na siguro doon na nakapira yung may-ari kaya doon. Nakaramdam na po ng gutom sila tatay noon. At para bang nung nakitang umuusok ang luto sa karinderya na iba, may naamoy silang nagpagutom palala sa kanila. At nagpapaananan na pagod sila ng araw na yon. Na hindi pa sila naghahapunan. Nagtingin na lamang umano ang dalawa. Wala nang usap-usap. Parang naintindihan na lamang din ang dalawa na kakain sila doon. Habang papalapit sila sa lugar na yun, napansin nila na itong karinderya na ito ay isa sa mga karinderyang walang kabuhay-buhay sa umaga. Pero nung gabing yun, may mga tao silang nakikitang kumakain doon na mukhang magkakakilala. Ayon pa kay Lolo, hindi daw bababa sa 10 ang mga taong ito.
At may nakaparadang isang malaking truck sa papatlismo ng kainan na yon. Nasa pinya nila ay siyang lumulan sa mga katao yon. Sa kabila ng tahimik na paligid at walang katao-taong ibang mga pwesto, itong kainan, nagkakasiyahan daw talaga. Nagbabangga ang tunog ng kubyertos. Naririnig yan ang nag-uusap at nagtatawanan ng mga tao. At nang marimid pa ni Luel ang tawa ng ibang kababaihan. Para itong manyak na napangisip ang sabi pa rito. Bar ata itong lugar na ito kapag gabi. Habang kalapit ng palapit sila tatay doon, hindi na raw nila maintindihan ang amoy na minuto. Parang mabango na hindi. Parang masarap yung luto na hindi. Kinipapaliwanag pa. Para daw silang nagluto ng karne na puro taba at malansa sa paraan na masarap ang pagkakaluto. Pero alam at amoy mo na puri taba at malansa yon. Ganoon. Napakahirap ipaniwanag sabi ni tatay pero kahit paman ay nagpatuloy sila sa kadahilan na baka isang putahe lamang ang hindi kaaya-ayang amoy na yon. Bali-bali sila yumapip at pila ba hindi sila napapansin ng mga nagsisiyahan doon gawa ng siguro sa mauso at mas nangingibabaw yung amoy ng mga niluluto nun. May mga nakahain o mano sa lamesa, mga karneng puro at walang halong gulay. Hindi nila alam kung may pinagkaiba ba sa pagluto pero napansin nila na iba-iba ang laki at hugis ng mga ito. May pahaba, may halos pabilog, may medyo mga maiksi nun. Sa may pintuan pa lamang umano sila Sir Seth. Hindi pa nagsasalita. Bigyan na lamang umanong napahinik ang lahat ng makita si Tatay at Noel. As in, putol umano ang usapan. Ultimo ang mga nagsiserve sa may tainan na yon. Nakapipig sa kanila. Dahil sa may kakapalan ng mukha ni Noel, siyang nagsalita na, "Ano pong ulam? O-order po sana kami." Walang sumagot sa kanya. Napakasama daw tanabi ng tipig ng mga tao doon. Kung hindi pa lumabas ang isang babae sa likod ng kusina at sabihin, wala na daw luto para sa ibang mga kakain. Hindi pa sila napaisip na umalis na. Dito sa pagkakataon day po, napako lamang daw ang tingin ni tatay sa mga nakahain doon. Dahil sa malapitan Sir Seth, hindi na ito kaaya-ayang pinggan. Alam niyo, Carmeng, parang binapad lamang sa may mainit na tubig para mamukaan ng konti. Yung may dugo-dugo pa. Tapos ay binuhusan lamang ng sabaw na may kulay toyo o ano. Tunan na ba namang itsura niya? Tapang isa pang nakita ng aking ama na sanay na mamanikmata lamang siya noon, ay sa isang plato na tingin niya ay ilagayin na mabuto. May pares umano ng hito doon. At gilagid na meron pang 4 na nakakabit na ipin doon. Nung tumayo ang isa sa mga lalaking kumakain, doon na natanggal sa pagkakapako ng payo si tatay. Pila ba hindi nakikita ni Ruel ang nakikita nito? Pero siguro ang hinahanap nito noon ay yung mga chicks. Humingi ng tawa daw aking ama. Umalis na sila noon. Bumalik siya sa parte kung saan sila galing para yumiko na doon sa binadaan nila dapat. Pauwi yun. Muna nakababa na sila tatay doon, naisipan ng aking ama na lumingon doon sa karinderya. Natanong mo, Sir Seth, nanindigang balahibo ng aking ama nung nakitang yung karinderya. Patay na ang ilaw. Nandun pa rin yung maprak. At nung makita ni Papay na nagpalaskusan ng mga gabi sa likod ng karinderya layon, at ang kaluskusan ay gumagapang papunta sa direksyon kung saan sila nakahintunan. Di pa na nagsabi ang aking ama na huwag na silang tuloy doon sa dinadaanan nila. Malawak lamang kasi nga parang yan. Wala silang mahihina ng tuno. Kaya naman dali-dali silang pumalik pakyat, papunta sa baryo kung saan sila galing. Noong siguro
Mga nakaisaw ba ang metro na sila? Laking gulat nila nang doon sa babang kalsada kung saan sila dapat dumaan. Merong nagsipagtalunan na parang mga palaka. At pagkatapos ay hinabol sila gamit ang apat na mga paa ng mga ito na parang mga unggoy pero takbo talon ang ginagawa nila na merong kasamang angil na para bang mga asong baliw nun. Sigaw lang sigaw sila tatay nun at hindi nila alam kung napagtitipan lamang sila ng mga ito gawa ng naabutan na umano sila pero para bang nanatili lamang itong nakasunod sa mismong likuran nila. At ito pa, Sir Seth, bigla na lamang umanong napasigaw si Luel nang parang may humampas sa likuran niya. Mamasa-masa at malasa umano ang lumagapak sa bandang batok niya na yon. Hindi magawang lumingon nila tatay pero napakaingay ng sigaw nila. Hanggang sa loob lamang ng mahigit 1 minutong sigaw ay may mga ilaw na silang nakita sa hindi kalayuan. Pasalubong ito sa kanila, mga tanod. Halos magmaniklod sila tatay sa pagsumbong at paglingon nila noon. Andun at merong nakatayo sa hindi kalayuan. Ilang metro na hindi na maabot ng ilawan ng mga tanod yung mga nakatayong taong yon. Sa pagitan nila isang karne sa kalsada na siyang ibinato kay Luel. Dahan-dahang umatras sa mga nilalang na yon. Kung kanina ay 4 na mga paa ang gamit nila, ngayon ay pasimpleng lakad lamang sila palayo na parang mga tao noon. Pero walang mga saplot. Maliban sa brief o panloob nila noong gabing yon. Mangyak-ngyak si Ruel dahil sa talagang dumikit ang amoy at malagkit na laman-laman ng karne. At lalo siyang nagngangangawa nang makitang ang karneng itinapon sa kanya ay balat yon. Balat ng hita ng imposibleng kung anong hayop lang. Mabalahibo. Balahibong gaya ng sa tao. Ipinabarangay ng aking ama ang nangyari pero nang datnan nila ang karinderya, wala na ang truck at sarado na rin ito. Walang katao-tao noon. Sumunod na umaga nang nakauwi sila tatay. Sumaktong sinalubong sila nila lolo dahil hinanap din pala sila ng mga ito. Nung minsang magawi si Luel sa may parte na yun ng bayan, naabutan niya raw na bukas ang karinderya. At kagaya noong mga nagdaan, matumal ito. Umiwas daw talaga si Luel kasi nung nakita siya ng isa sa mga bantay doon, hinabol pa siya na nakangiti na parang niyayayang kumain doon. Hindi din naman nagtagal ang karinderya na yon, Sir Seth. Maraming nagsarang kainan, makalipas lamang ng ilang buwan. Ang sabi nila, hindi naman daw lahat ng nakapwesto doon ay taga doon sa bayan. Yung iba ay galing pa sa Karatig o malayong baryo. Kaya talagang magmula noon, hindi na din kumakain si tatay sa kahit na anong klaseng karinderya. Tonto ng tawag sa akin ng mga malalapit kong kamag-anak at kaibigan. Dati akong sakristan sa isang maliit na simbahan sa Binawanan. Mga 5 taong gulang pa lamang ako. Ipinasok na ako ng mama ko sa mundo ng paglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng pagiging sakristan. Nagsimula ako noon sa pagpapausok na insenso at kamanyan. Hanggang sa naging tanang kamay ako ni Padre Eli na kuntuksuhin ng mga kabataan sa choir. Padre Damaso. Dahil secure itong kastilong na papanot. Pero mabait na pari si Padre Eli. Ang tawag ko nga sa kaninong bata ko, tatay. Dahil lumaki ako kung walang ama. Yun na rin siguro ang dahilan kung bakit itinoon ng mama ko ang buong buhay ko sa simbahan. Para makalimutan na minsan kaming ipinagpalit ng papa ko sa ibang pamilya. Pero nakakabaliw tanggapin ay nang ichismis sa akin ni Padre Eli na tinrato ko ng papay. Na kami pala ng mama ko ang second family ng papa ko. Sa madaling salita,
Tabit si mama ni Papa. At ako, anak ako sa labas. Kaya pala ibang apelidong gamit ko samantalang iba din ang apelido ng tunay kong ama. Pero ng mga panahon na yun, parang hindi malaking problema sa akin o problema ng mama ko ito. Basta ang alam ko na i-enjoy ako sa pagiging sakristan. Hanggang sa may isang magandang babae na maganda pumorma at kumilos ang nagpabago ng tibok ng puso ko. Yung pagmamahal ko sa Panginoon, napunta kay Mira. Beloved at first sight ako kay Mira nung lumipat ang pamilya nila sa parokya namin. 18 taong gulang ako noon. Tandang-tanda ko, sakristan pa rin. Nung malapitan kong mapitigan ang pagsubo ng ostya ni Mira sa komunyon. Si Padre Ive ang nagsubo ng katawan ni Cristo sa labaring tabuhan ni Bianca Umavi. Pero medyo maalas kung umaste. Mimad binapa ako. Ewan ko na la, pero madali akong magta-crush sa mga aspig na babae. Yung mga babaeng ayos na laki pero maganda pa rin. Mga hikers, athletes, mga babaeng gumagawa ng gawaing panlalaki. Mga mountaineers. Madakas ang dating sa akin ng mga ganong klasyong babae. Siguro, there is na nagalap ako ng father figure. Father figure sa mga ng babae parang malabo, di ba? Mabulo. Basta, nagustuhan ko si Mira. Kaibaran ko ron. Malaman ko ang lahat na nadlakas loob akong yumapit sa kanya isang linggo. At inimbitahan siyang sumali sa choir. Ayoko, sabi niya. Wala umano siya sa tono kumanta. Sa iba ko na lamang siya inimbitahan doon. Sinabi ko sumali siya sa isang outreach program ng simbahan sa isang bundok. Hindi ko na lamang papawalanan yung bundok na ito. Mahuli kasi, malalaman ni Mira na nakakatakot palang umakyat dito. Siguro sa iba, mahuhulaan din nila ito pero ayoko magaling sa sarili kong bibig herself. Napangiwi si Mira sa invitation ko. Unang yung tanong, paano ko umano nalaman ang parawan niya? Sinabi ko na sinabi ni Padre Erlay sa akin. Pero hindi siya kumbinsido. Stalker ba kita? Tanong niya sa akin na parang tay drama ang tolo. Sinabi ko ng potonon. Inamin ko kay Mira na nalaman ko ang pangalan niya sa kapitbahay mirang kaklase ko sa eskwelahan. Si Tomas. Tumamo lamang ito at nagtanong kung kailan ang outreach namin. Biglang nadiyuan na ang mukha ko na para akong nasinadan ng kung anong mga ilawan doon. Sinabi ko naman kay Mira na 3 araw ang outreach program. Magdadala lamang kanilang galit. Kailangan may alam kami sa hiking o sa mountaineering para makasali na. At syempre higit sa lahat, walang dapat sakit. Healthy lang gawa ng konti lang ang pipiliin ni Father Eli pero may 1,000 katutubo ang paglilingkuran namin. Magkakaroon ng immersion program, tabikismo, at feeding program. Bigla biniiwanad ang mukha ni Mira. Ito kasi ang klaseng ganap na gusto niya umano. Miyembro siya noon ng mountaineering club sa kolehiyo at 3 bundok na ang naakip nila, ang pinakatuktok. Natuwa ako kaya hinila ko siya na pinibinida kay Padre Eli. Agad namang nilista ni Padre Eli ang pangalan niya sa mga kasaning volunteers. Dinigyan din kami ng waiver na kailangan tirmahan ng mga magulang namin. Lumipas ang 1 linggo, sakay ng lumang van ng sambahan mula Binamornan. Pinumo namin ang bundok na pirahan ng mga patutubong nangangailangan ng tulong. Tuwang-tuwa ako dahil nagtakwentuhan kami ni Mira sa van habang tabi kaming nakaupo sa likuran.
Doon ko nalaman na mahilig pala sa bata si Mira. Tuwing birthday niya raw, nagpapaparty siya sa mga ampulan. Kung nagdibo siya, ginanap niya ang party nga sa ospital para sa mga batang mayroong sakit na cancer. Lalo akong humanga kay Mira. Lalo ko siyang nagustuhan. Kaya naman nang makalaping kami sa destinasyon namin ay bantay sarado si Mira sa akin. Palagi ko siyang pinutunuhan. Lahat ng pinapabitbit sa kanya ng mga madre na kasama namin. Ako ang nagdadala. Pero ayaw ni Mira magpatulong. Sa katunayan yung malalaking kaldero na daduyutuan ng goto. Ipinatong niya lang sa ulo niya habang suot ang backpack niya. At dip-dip ang mga nakakalas na fence na tutulugan namin pagdating sa community sa itaas ng bundok. Inabot ng 4 na oras lamang ang hiking namin packet sa compound ng mga katutubong yan. Sinalubong kami ng mga katutubo sa pamamagitan ng sarili ng ritual. Hindi sila Kristiyano. Hindi sila Katoliko. May sarili silang relihiyon na paniniwala. Nagulat ako nang makita ko may mga lugar pa pala sa Pilipinas na ganito. Yung mga hindi naabot na mga pangyadang kultura. Yung mga kababaihang may edad na sa katutubong yon ay wala pa rin silang suot na panitaas. Nakapapis lamang sila habang nakayapak na kinakausap kami. Dami pang kakaibang lingwaheng katutubo. Hindi sila yung mga katutubong makikita mo sa Pampanga, Zambales at Tarlac na marunong magtagalog at nakadamit ng kompleto na may sapin sa paa. Napansin ko na medyo barabaro pa rin ang pinapractice na kultura ng mapuntahan naming tribo na yun. Magtatanghalian na nung nakarating kami sa komunidad. Agad muna kaming nagpasyang magluto ng goto para maging pagkain naming lahat. Ilanap ko si Mira. Dala sa ulo niya yung tadero. Pero hindi ko siya makita sa palidiblan. Nabiyakad-lakad ako sa palidid at napigilan ako ng sandali. Nang makita kong may kausap na maliit na tao na mukhang bata pero kakaiba ang mukha. Dahil sa matutulis ang ipin nito. Isa itong maliit na tao na may balat na sobrang itim. Mas may pimpa sa kulay ng isang katutubo. Malaki ang nanlilisip nitong mga mata at pailalim kung kausapin si Mira. Kulot na maitim ang buhok nito at ang nakakakilabot sa lahat. Nakaturo sa bandang nilikuran. Ang mga paa niya. Narinig kong tumawa si Mira habang kausap ang maliit lang nila. Malayo ang pagitan namin kaya hindi ko alam kung ano ang pinag-uusapan nila. Kalianad pa siya kung lumapit na. Habang papalapit ako sa kanila ay nakita kong may binigay na pagkain. Ang maitim na nilalang kay Mira. Isalbalot ng ipin na kanin na agad kinain ni Mira na. Mira! Sigaw ko. Oh, Tonton. Yun lang ang nasabi niya habang napansin ko. Naubos niya agad yung ipin na kanin na idabot sa kanya nung nakakatakot na Miralawa. Sinong kausap mo, Mira? Wala. Duwan ako kiniyabutan ng gusto. Dawa ng parlapit ko ng todo kay Mira. Wala na yung maliit na Miralawa. Na puro pangil ang ipin. Aradisyon niya yung pumunta sa komunidad sa itaas na ilawan yung alderong bala niya. Nakaniping gumumuya-muya pa si Mira na sumama sa akin. Pagdating namin sa komunidad, nagtakbuhan ka din ang mga katutubo kay Mira. Akala siguro nila, Diyos ang babaeng kasama ko kaya pinagtabunuan si Mira ng todo ng mga katutubong yan. Iba naman kasi pala daw aura ni Mira. Taid pa niya ang isang sikat na artista. Alap na natangkan pa niya sa komunidad.
Nakasimangot ang mga matatandang Madre Tenira nang magkagulo ang mga katutubo. Sinaway nila ang mga ito at pinabalik sa mga maliliit na langkubo na. Magluluto na kami ni Ramira at ng iba pang babaeng volunteers ng goto. Nang biglang tumumba si Mira sa tabi ko. Napasigaw ang mga kasama namin pero sabi ni Mira, okay daw siya. Pero nang piliting niyan tumayo ay nagsuka na lamang siya bigla. Natakot ang mga kasamahan namin. Pinaupo nila si Mira sa ilalim ng lim ng isang malaking puno. Baka nausog, sabi ng driver namin sa Kuya Manching. Acid lang to, sabi ni Mira. Pero bigla na naman siyang nagsuka. Sumuka siya na sumuka. Kulay itim ang isinusuka niya ng una pero nang mabsukala siya ng dugo. Agad na akong nagyaya na dalhin namin sa ospital siya. Nagsigawan ang mga kasama naming babae. Nagtatakutan, labsisisihan, sumbatan. Pilitit kong huwag pansingin ang mga kasamaan ko sa simbahan habang inaanalayan ang nanghihina ng si Mira. Binuhat naming mawalalaki si Mira at tumakbo na pababa sa van si Kuya Monchin para i-start ang makina ng van. Napansin ko lang na habang nagkukumahog kaming limang lalaki sa pagbubuhat kay Mira. Mali sila sa bipito na parang kaibang salita. Lapakulokno ako at halos mapasigaw. Nang makita kong may maitim na maliit na nilalang na parang malaking paniki ang galipad mula sa itaas ng puno, pababa sa pinakagilid ng bundok. Hindi ako pwedeng magkamali. Hindi man naipan ng mga kasamahan ko pero nakita kong lumilipad pababa sa lupa ng bundok ang kaninang maliit na ipin na nilalawa na nagbigay ng ipin na pagkarin. Taimira. Pero nagmukha akong parang baliw sa mga kasamahan ko kasi biglang nawala sa paligid yung nilalang na sinasabi ko. Isinakay namin si Mira sa van at ihinugod sa ER ng isang lumang ospital. Walang mga gamit na kung ano aparatong matinunan. Pero inasplaso pa rin kami ng mga doktor at nurse. Ang sabi doon, food poisoning o malo. Di man ka medyo ma-action natapos ang unang araw namin sa lugar na yon. Ikalawang araw, buong araw natulog si Mira sa ama niya sa charity ward ng ospital. Malapit ang kama ni Mira sa bintana kung saan matatanaw mo ang mga tila mga kapunuan na napakarami sa pinaka-harbi ng ospital. Dahil probinsya doon, palamak ang mga kakaibang halaman, pulaklak at mga higanteng puno na bumabalot sa kabuuan ng ospital na yun. Gabi na nang magising si Mira dahil magdamag na natsuka at buong araw na tulog. Dan hindi ng pagkain si Mira Lar. Agad akong bumili ng malinis na pagkain sa labas na ospital. Hindi na ako umasa pa sa pagkain ng ospital kasi sinabihan na ako ng nurse na mabibili o mano ang hapon noong gabi niyon. Binilang ko lang cup noodles, sandwich, marambot na mamon, mineral water at kung anong inimin si Mira mula sa malayo-layong convenience store. Gitom na gitom ang babaeng gusto ko, kaya laawa ako na. Habang kumakain siya, napansin ko na may kalmot siya sa braso. Maninginig ng todo. Alam nangyari, Mira? Hindi siya kumibo. Bakit na nanininig? Hindi pa rin siya sumagot. Palaylal ang kain niya. Walang ano-ano ay bigla siyang napatingin sa bintana. Napapalun siya patayo ng may kumaruskos sa puno sa labas. At sa napapandaan ko, Sir Seth, ito mismo ang walang nasabi niya.
Tonton. Akala ko nung una, mabait siyang bata. Hindi pa rin siya bata. Nauna ko siyang makita sa bundok. Nakaniti pa siya eh. Napansin ko nakaturo sa likod ang mga patusok ng paa. Hindi ko siya maintindihan mabsaliba. Inalok niya ako ng ipin na biko. Biko yung lasa ng ipin na kami mayon. Kinain ko na mabilis dahil nasarapan para ako. Hindi ko naman alam na hindi pala siya normal na tao. Mukha siyang China. Simendon niya ako dito sa ospital ton. Nakikita mo yung puno sa labas? Mula sa puno na yan, lumipad siya papunta sa bintana ko. Dilaklak niya ang mukha ko pero umiwas ako kaya nakalmot niya ang kamay ko. Wala isang pasyenteng matanda sa kabilang kamang nakakita sa kanya. Bigla siyang nadan yung baboy. Baboy? Orirat ko kay Nira. Hindi na nagsalita pa si Nira. Naluwa na lamang siya sa sobrang takot na. Pagkatapos ng mahaba niyang kwento ay para siyang naupos na napaupo sa semento. Biglang nahimapay si Nira. Tumawag ako ng nurse. Ginawan nila ng paraan para ma-revive si Nira pero ayaw na nitong ginising. Lumabas ako sa ospital at tinext ko ang mga kasamaan ko sa bundok. Walang sumagot sa text ko dahil wala pa rin nakatanggap na mensahe ko nun. Nalaman ko na ramon ito sa bandang huli. Lumalim ang gabi. Hindi pa rin nagising si Mira. Doon na ako nagpasyang tawagan ng mami niya. Ipinaalam ko ang lahat ng nangyari kay Mira nun. Hindi ako nakatulog ng gabing yon. Nakabantay sa kanya. Doon natapos ang nakakakilabot na ikanawang araw namin sa probinsyang yon. Hindi pa sumisitap ang araw. Manhimasin ni Nira ang ulo ko. Nakatulog kasi ako sa family. Nakaupo ako sa tabi ng kama niya at doon na nakatulog nun. Hindi pa nagsasalita si Nira at hindi ko pa siya nakakausap ng biglang may matandang babaeng mayaman ang nanhampas ng payong sa balikat ko. Bakit mo pinabayaan yung anak ko? Dumating ang mami ni Nira na garip na garip. Pilit na nagpapaliwanag si Nira sa magulang niya pero hindi siya pinapakinggan. Hindi sila nagkakaintindihan dahil sabay silang magsalita. Wala na akong nagawa. Hindi na ako nakapagpaalam ng maayos kay Nira dahil isinakay na siya ng mga kuya at pipa niya sa SUV nila. Wala akong nagawa kundi ang ihatid siya ng pinin habang papalayo ang sasakyan niya sa ospital. Med pa siya na akong balikan ng grupo namin sa bundok para ikwento sa kanila. Ang ikinuwento sa aking nakakakilabot na karanasan ni Mira. Dahil bumalik na ang service van sa itaas ng bundok, napilipan na akong mag-hiking ulit pabalik. Pagdating ko sa itaas, nagtayuan lahat ng balahibo ko sa katawan. Man hindi ko na makita ang komunidad ng mga katutubo na inakip namin ng unang araw. Milibot to halos ang buong paligid pero hindi ko makita sila Kuya Monching at ang mga kasama kong volunteers din. Pati ang mga mapatandang madre na guardian namin, wala sila. Walang komunidad sa itaas ng bundok. Para akong naengkanto. Hanggang sa ginulat ako ng isang matandang lalaki na isang pagkitibong ipa na tumapik sa balikat ko. Mabilis kong ikinwento sa kanya ang lahat na nangyari sa amin. Larnaw sinapit ni Mira. Mabuti maramang na itong mga kapatid nating na mga katutubo na ito na nakausap ko. Marunong sa salitang Tagalog. At ang may kwento ko ayon. Isang salita ang binulalas na magandang yon. Biyamunan. Piyalo ko siya. Isang biyamulan o ano ang nakainkwento ni Nira sa kabundukan.
Isa itong uri ng aswang na malimit papagkamalaw. Isang katutubong batak. Nagpaliwanag po ang matandang ita. Ang mga batak umano ay pinaniniwalaang isa sa mga unang nanirahan sa Pilipinas noong unang panahon. Ang palalang batak ay sinasabing isang kuyunon na termino para sa mga tao sa bundok. Ang batak o batak ay dati mga barbarong mga ngaso. Nangungulikta ng mga pagkain mula sa kagubatan at mga ilog, katulad ng pulot, prutas, dahon, hayop, ibon, isda, repan, mani, at buto. Ang batak raw ay dating naninirahan sa mababang lupain. Pero habang ang mga nayong Pilipino sa mababang lupain na ito ay ipinatag ng mga naninirahan mula sa Cuyo, Luzon at Visayas noong ika-19 na siglo. Sila ay itinulak sa mas permanente na mga tribo o pugad sa kabundukan. Ang mga batak ay tinuturing ng mga antropologo na malapit sa tribo ng Aypa ng Gitel Luzon. Isa pang pangkat na nauuri sa ilalim ng maling tawag na negrito. Ang mga biyangunan ay kahawig na kahawig umano ng mga negritong ito. Katulad ni Kuya na nagpakilala sa akin na isang Aita. Napagtamanan raw silang biyangunan ng ibang mga taga-nayon na nabiktima na ng mga aswang na ito. Ano po ba itong pinatawag na biyangunan talaga? Napatanong na ako ng malalanor. Sumabot naman ng mabilis ang matandang Aita. Sabi niya, ang biyangonan na isang maliit na aswang na may sobrang iking na balat, ulot na maitim na buho, at mga paa na nakaturo sa likod. Kung minsan ay makikita silang umaakit sa mataas na puno, maaari ito mag-iba ng anyaw. Maging isang normal na tao pero karaniwan itong lag-aan yung isang baboy. Kung saan gagamitin ito ang pagkukunwari na ito para pumuslit sa isang layon at magnakaw ng iba pang baboy o isang tao para gawing pagkain ito. Kapag nakakaamoy ang mga kadalayan ng nabubulok na amoy, alamirang malapit na isang biyamonan. Apoy ang isang tanlaban o ano sa aswang na ito. Taot ang biyalonan sa ninggas ng apoy. Pero kapag nambibiktima ang aswang na ito, milalamon ng biyalonan ang bawat bahagi ng tao. May minanakaw nila sa nayon. Pero iiwan ang buto ng pala ng biktima at isasabit sa mga puno. Hindi ako makapaniwala sa nalaman ko. Biglang dumigim ang langit at nagbadya ang paparaping na ulan sa lakas na kulog. Pinagtulakan na ako ng matanda na lisanin ng lugar na yun. Pinanong ko sa kanya kung saan ng komunidad ng katupubo na naabutan namin doon sa lugar. Yung unang araw namin pero wala raw nakatira sa itaas ng bundok na yon. Alin sa matandang kausap ko. Doon na ako halos may mapay sa takot. Hinalap ko ang mga kasama ko pero wala raw nakita yung matandang pinagtutulakan pa rin akong umuwi sa Maynila. Napaisip tuloy ako na nag-iimbento lang ang makausap ko pero wala din naman akong maipan bakas na komunidad sa lugar. Sinunod ko na lamang siya. Nagpasama ako pababa ng bundok pero hindi siya. Sundan ko na lamang umano ang pababa ng bundok. Wala lang akong nagawa lang tumalilis ng pakbo ang matanda. Mabilis siyang tumakbo para sa edad niya. Napakot ako. Naglaro sa isipan ko na baka isa ring biyalonan si Manong nakausap ko lang kanina. Nagtatatakbo na ako pababa ng gubat pero natulalakot na pigiran. Makakita ako ng mga buto ng pala ng tao. May isa-isang nakasabit sa bawat matandang puno na nadadaanan ko. Nakataloy sa manipis na bakang lubid ang bawat buto na iwan. Natmistulal pugad ng mangkukulam ang buong paligid. Hindi ko lang ito napiis.
Sumigaw ako na napakalakas para mawala ang kapraningan sa utak ko pero hindi nawala ang mga buto ng tao na nakasabit sa bawat puno. Habang bumababa ako ng bundok, nakaramdam ako ng mga maliliit na yabag ng mga tao. Pagtalikod ko, nakita ko ang kumpuling ng mga tao na humahaboy sa akin noon. Lalo akong tumakbo ng mabilis hanggang sa napadaos-dos na lamang ako sa putikang lupa. Nagpagulong-gulong ako pa ibaba hanggang sa tumarma ang katawan ko sa marapaalan ng mga magring kasama ko sa outreach program. Itinayo nila ako at pinagaripan. Kanina pa umano nila ako hinahanap. Nagtuno pa umano sila sa ospital pero wala umano ako doon. Sinabi ko ang lahat ng napuklasan at naranasan ko sa ikaastang bundok. Lalim ang pamalawang pag-akyat ko pero pinagtawanan nila akong lahat. Imposible umano na wala doon ang komunidad ng mga Aita. Dahil nagpa-farewell party pa raw sila bago sila bumaba para hanapin ako. Natulala ako noon. Hindi na ako nagsalita pa. Ibinigay ni Kuya Richmond ang backpack ko at tiniigan ng matagal. Dan sumakay kami sa van at tuluyan ng bumalik sa Manila. Panay pa rin ang kwento ko tungkol sa aswang na biyangonan pero walang niniwala sa akin. Tanguran sila ng tamo at lihim na pinagtawanan ng kwento ko. Kwento ako ng kwento, pero wala. Hindi mo rin nagpakita sa amin si Mira. Piling ko, lumipat na rin si Lemar. Sayang para de Sir Seth. Nambuka tuloy ako masama pero wala naman tayo magagawa, di ba? Kayo, naniniwala ba kayo sa kwento ko? Itago niyo malaman po ako sa panganam Huyo. Nais kong magbahagi ng karanasan. Dekada 90, sa lugar ng Quezon City. Nag-aaral pa ako noon sa kolehiyo. Tandang-tanda ko na nasa junior college na ako. Hindi ko na lang po babanggitin dito ang eskwelahan. Hindi naman po patungkol din ang paksa, kundi patungkol sa aswang. Naka-boarding house ako sa kahabaan ng Quirino Highway. May mga kasama ako dahil nga malaki naman ang pasilidad mayor. Mura, tapos madinis. Tema pa na ako napasulat din nakakaralit ako sa isang kwento na patungkol din si estudyante. Sabi ko sa sarili ko, hindi lang pala ako nag-isa. May kasama din ako sa karanasan yon. Yung paupahang yun ay kinatawag na bed spacer. Malaki ang silid at siyang 6 na tao. May sarili din kong banyo. Tapos ang katapat naman noon ay para na sa mga babae. Ang namamagitan lamang ay isang espasyo ng gitna, 2 poso. Kaming lahat noon ay nagpakatawaan ping umaga. Kasi nga rin mga ubod ng pipi yung mga babae. Na naliligo pa na dadoon ang halos wala na suot. Para bang nalaait. Bale, hindi pa kasi puno yung silig kung nasaan ako naroroon. 3 lamang kami roon tapos lahat na mga kasama ko. Pilisan ko. Palalanan natin silang Andoy at Baning. Itong mga ito ay ubod ng manyapis. Siguro maraming nakaka-relate na yun sa mga nakikinig. Partikular sa mga taga-ibang lugar na napapadayo lang para mag-aral. Halo-halo na kasi ang ugali ng makakasama na para di malasundalo. Second sem. Dito nangyari ang sobrang nakakapanghilakbot naming karanasan. May kakalipat na estudyante. Dabay. At taradong labdilag ang dila namin dahil naman napakaganda. May iba naman magaganda doon pero iba yung datingan niya. Tingin pala. Maaapang ano na ng pagtalalapi. Pasintabi po sa mga magulang may mga minor beda na kasamang nakikinig. Manamik pa ito.
nakakait. Tingin ko nga, anak mayaman eh. Tapos nadaaral yon sa mas mahal na eskwelahan. Yun ang po ibase sa pagkilakis ko sa kanya noon. Awalanan natin itong Kara. May kasama itong alilipat din. Bali, dalawa talaga silang kakalipat lamang doon. Kinababaliwan ikaw si Kara ng mga kanalakihan. Tuwing gabi nga noon, gabi-gabi lang pag-aarana. Ito kasing silid bila ay nasa gitna banda ng mahabang pasilidad na nakatapat sa amin. Yung aming nga pa rin nasa dulo. Ang kasulid bito ay pader na mataas na. At may puno dito na ang tawagin ay mosquito flea. Ang ilalim nito, may upuang gawa sa semento. Kumbaga, tambayan. May duyan pa nga pero bumigay na yon. Isang gabi, nagkasigawan doon sa tapat ng silid namin. Nagkagulo. Pero kang kapansin-pansin at pila may komosyon. Sabi ko kay Andoy, silipin niya ama kung anong nangyayari. Abala kasi ako noon sa isang proyekto. IP po ang kurso ko. Industrial. Lumabas naman itong si Andoy pero mga segundo lang. Pumalik ka, bebito. Kitang-kita ko sa mukha niya. Natakot na takot yon. Humudyap lamang ito ng kamay na ang ibig sabihin ay sumunod daw kami sa kanya. Ayun, kalmado lamang ako palabas kasama si Daning. Pero nang may ituro itong si Andre, danoon na lang ang panlalaki ng mga mata ko. Sa bubungan ng inuupahan ng mga babae, may nakita akong tao. Nakatuwad yun. Hindi ko mapigura ang mukha gawa ng mabilim. Makikita ito pero anino lang kasi nga. May aninod noon mula sa buwan. Sumigaw itong si Danin ng aswalan, aswalan. Matapos sumigaw ay dumampot ito ng bato. Binato yung nasa bubungan. Kami na rin ni Andoy. Laki bato na rin. Mabilis ko rin kasi naisip na aswala ito. Pero bigla na lang yung nabiyaho. Hindi ko alam kung bakit basta. Nakadapa lamang yun tapos napakabilis kumapal at naglaho sa paningin namin. Tinumo namin yung silid kung saan may nagkakasigawan. Doon namin nalaman na isa sa mga nangungupahan doon. Hinimatay. Nadatipigan kaming magpipinsan. Nakikita ko sa makamukha nilang pagtataka. Narinig namin doon sa mga ibang babae na kasama sa silid na yun. Nabigla na ng umanong dumain itong hinimatay sa puso-po ang tiyan niya. Pumasok na kami sa loob. Wala pang responde gawa ng arado na palamang noon. Ang ibang mga nangungupahan doon ay nakasilip lamang sa kanikan ng pintana. Babing sa panig ng mga lalaki. Nakasilip pinangilan. Hindi kami nagbalawang isip na pumasok daw ng Mr. namin tumulong. Bawal ta rin ang pumasok nun. Dami naman pagkagulat ko kasi nga yung babaeng hinimatay inudugo. Hindi ako nagkakamali nun. Basa yung kumot niya. Kulay pula. Pagwaris ko, tama ako ng hinala. Binugo nga yun. Ayun, pinagtulungan namin para maisugod ka agad sa pagamutan. Humihina pa naman ito at babig kong hinimatay lang talaga. Nang masuri yun ng doktora, ang sabi ay nakunan daw ang babae yun. Walang nakaalam sa amin na nabada ng tao yan. Tapos nakunan. Itong si Daning, ang sabi, ang dahilan ay baka umanawaswang. Pero hindi namin sinabi sa kung sino ito. Kami lang kasi ang nakakita nun. Ayon pa sa doktor, yung babae, kung hindi daw na isugod ito ay posibleng mamatay.
Kapinayan ay pinatigil yun sa pag-aaral. Graduating pa naman. Basta labas na kami sa panig ng babae at nangyari sa pamilya ni Gawa. Yung mga iniisipan namin ang pinsan ko ng mga panahon na yun. May aswang malapit dun sa lugar na inuupahan namin. Akala ko yun lang. Ang mga sandaling makakakita ko ng aswang. Pero isang gabi, nung papauwi na ako at pabukas ko ng gate, may nakasalubong akong palabas doon. Lapapitlod pa nga ako gawa ng napakapangit na mukha niya. Talagang sumanampak ang katawan ko noon sa gate. Sinundan ko ng tingin kung saan patungo pero nang mapagako yun sa madilim na bahagi, hindi ko na lang nakita pa muli. Sobrang nagtaka ako, Sir Seth, dahil yung madilim na bahaging yun, pasilyo palabas ng looban. Tapos kung may maglalakad hanggang kalsada, dapat nakikita ko pa. Pero hanggang doon lamang sa madilim. Dukod ba dyan? May kakaibang amoy pa ito. Napakabaho. Pero ang tanong, bakit doon nanggagaling sa loob ng inuupahan namin? At kung hindi ako nagkakamali, babae yun. Mahaba ang buhok nito. Nagduda ako na baka isa sa mga nangungupahan doon. Isa aswang. Sinabi ko ito sa mga pinsan ko. Nagulat din si Danor at kinadabutan. Mula nung maranasan ko na mapapansin nang nagmamatsyag pa kami sa mga nangungupahan babae. Pero kami-kami gang nakakanam. Nag-usap kasi kami noon na mag-imbestiga. Isa-isa talaga namin kinikilati sa bawat babae noon. Kada uwi galing eskwelahan, hindi ka agad natutulog. Etong si Daning, may alam ito patungkol sa aswang. Mga pahiwatig. Tapos anong mga gagawin? Nagdala pa nga ito ng abo at apog. Pangontra daw yun. Huwag daw asin at bawang kasi nga hindi ito iniinda ng aswang. Yung apog umano ay sobrang sakit sa balat ng aswang kapag hinalo sa abo at niragyan ng tubig nun. Natural maging tao nga ay masasaktan dito. Maanghang yung apog eh. Nakalagay yun sa plastic ng ice tubig. Marami ang ginawa namin nun. Mahigit 20. Inilagay lang namin sa banyo. Kapag nagpakita yung aswang ay babatuin lamang umano ito. Kapag nabasa umano, iiyak at mabubunyag umano ang tunay na pagkatao. Isang linggo, kung hindi ako nagkakamali. May napansin akong kahina-hinala dito kay Kara. Labas-pasok sa silid tapos parang hindi napapakalinon. Yung tipong sobrang naiinitan. Sinabi ko sa mga pinsan ko ito. Ay naman kay Daning baka si Kara daw yung aswang. Ganun na ganun umano ang mga aswang. Naiinitan sa katawan. Etong animal na si Andoy bumanat. Baka kailangan lang daw palamigin ng alin sa aming tatlo nun. Baka kumakati daw. Baka isa sa amin ang palarin. Nakutusan ko talaga. Napakarumi mag-isip. Pero may punto si Daning. Kasi nga, ito din ang sabi sa akin ng tatay ko. Naipaalam ko kasi ang nangyari sa mga magulang ko. Lalo na ang pag-iimbestiga namin nun. Hindi mo na namin pinuna si Kara. Pero number 1 target na namin siya noon. Sabi ko pa sa sarili ko, sana hindi siyang aswang kasi nga sayang naman yung ganda nun. Hanggang sa umabot na sa punto na sumisimpi na ako kay Kara. Yung tipong nanliligaw pero ibang motibo. Bahala na kung hindi sagutin basta malaman ko lang kung aswang ba talaga ito o hindi. Doon ko nalaman na napakabait itong si Kara. Nakikisabay kasi ako sa kanya noon. Kahit hindi naman sabay ang klase pero sinasadya ko.
Nagmumukha nga akong timang doon. Galante si Kara. Tapos ay parang wala siyang alam na naniligaw ako sa kanya. Yung tipong dalagang Pilipina talaga. Hanggang sa nahulog na ako ng tuluyan noon. Hindi ko na nga naiisip noon na nag-iimbestiga pala ako. Nakalimutan ko na yon. Itong mga kasama ko ay sinisita ko. Ano ba daw ang ginagawa ko at parang tinututuhanan ko na. Isang hapon, si Kara, nagtungo sa silid namin, sa mismong bulwagan. Ang humarap dito ay si Antoy kasi nga nasa banyo ako noon. Inahanap ako ni Kara. Nakisuyo naman ako kay Antoy kung ano ba ang sadya ng dalaga. Magpapasama daw siya sa'yo. Ano ba't para ka nang nagbabakasyon dyan sa banyo? Tapos paglabas hindi naman basa yung buhok. Ano ba kasing ginagawa mo dyan? Nagano ka no? Napamura ako nun. Alakas ng pagkakasabi niya at alam kong narinig ni Kara. Mabilis akong lumabas tapos inigporaan ko talaga si Andoy. Ito namang si Daning ay nakatitig sa akin pero masama nun. Hindi yung tipong natutuwa. Hoy Julio, tandaan mo yung mga napag-usapan natin ha. Lumilihis ka na. Wika ni Daning. Tumango lamang ako noon at lumabas. Nanlaki ang mga mata ko. Bumungad sa akin si Kara. Sobrang sariwa. Basa ang buhok. Manipis ang suot na bakat na yung... Alam niya na. Malakas yung alindom niya, Sir Seth. Nakakapang-akit talaga. Nakatali ang buhok at kitang-kita ko ang kabuoang hulma ng kanyang maliit na mukha. Saan ba tayo pupunta? Tanong ko sa kanya. Biglang ngumiti at yumuko itong si Kara. Tumititi dito sa akin. Ayon sa kanya ay nagparinig kasi ako umano noon na gusto kong gumala. At sana ay kasama mo na siya. Naisip umano ni Kara na paunlakan na ko noon. Pagkatapos ay sinabihan ako magbihis. Kinilig ako noon. Na para bang may gusto siyang ipahiwatig. Yun kasi ang nakikita ko habang nakatitig sa kanya. Mabilis akong nagdihis noon. Yung mga kasama ko, masama makatitig. Muling nagparinig itong si Daning na kapag sa tingin ko daw ay dinadala na ako sa walang katao na lugar. Iwasan ko na. Hindi ako nagsalita noon. Matapos kong makapambihis. Pagkalabas ko ay naroroon na si Kara sa may gate. Diretso na ako noon. Tapos ay napansin ko yung nakasabayan ni Kara noon sa paglipat sa paupahan. Nakatitig sa akin na sobrang sama. Nga pala, kasama din ito ni Kara sa may silid. Sobrang sama. Nanlilisik yung mga mata na para bang hindi nagugustuhan ang makita akong kasama si Kara. Kinabahan ako noon sa hindi malamang dahilan. Siyempre, nandun na yung may mga kakaibang nangyari sa lugar, di ba? Naisip ko na baka itong si Kara. Aswang talaga. Baka yung pagtitig na yun ay pag-aalala sa akin yon. Baka alam ng babaeng yon ang pagkatao ni Kara. Pangalanan natin itong Naneth. 3 din sila sa silid pero yung isa, lumipat. Hindi ko alam ang dahilan kung bakit lumipat sa nagsisiksikan na isa pang silid doon. Samantalang marami namang bakante sa silid nila Kara. So ayun na nga. Napapaisip na ako nun. Mukhang totoo nga. Doon na bumalik yung pag-iimbestiga ko sa kanya. Naloon ay nabaliwala ako nang binigyan niya ako ng atensyon. Pero hindi yan naging dahilan para hindi ko siya samahan. Sumama ako. Laglakad lang kami. Hindi ko alam kung saan niya ako dadalhin. Hanggang sa nakarating kami noon sa may Greenfields. Iting subdivision na parang parke. Magandang lugar na ito at kahit tribada yon. Malaya namang nakakapasok ang mga namamasyal.
Etong lugar ng Greenfields ng mga panahon na yon. Bagamat subdivision pero magkakalayo ang bahay. Yung tipong perlote ang bahay. Tapos malalaking lupay na yon. Hindi din crowded. Payapa at talagang pabor kung may magde-date nun. Wala kaming usap-usap habang paparon. Namumutawi sa isipan ko noon ang halong pangamba na may halong pagtataka. Inaalam ko na noon ang kinikilos ni Kara. Nakaniti lang ito lagi at kapag nagkakatitigan kami, tumatango na parang nahihiya. Hanggang sa niya, hindi ko alam kung anong nakain ko pero sinimulan ko ang usapan namin patungkol doon sa may hinimatay dahil nga nakunan. Sinabi ko talaga na inaswang yon. At ang unang nakakita nito ay si Andoy. Nakita ko din sa bubungan yon. Akala ko nga, yun yung pinagkakaguluhan nung nagkasigawan mga babae. Tingin ko, alam niya din yun dahil nga kastad lang naman yun ang silid niya eh. Hindi kaagad nakapagsalita si Kara. Napatitig ito sa akin tapos nakikita ko nga para ba siyang nagulat na halong natakot. Maya-maya pa, nagsabi ito na totoo ba daw na may aswang kaming nakita nun. Tumango ako at sinabing hindi ako bulag. Pero ang pagkakasabi kong yon ay madiin at nakatitig sa kanya ng seryoso. Inaalam ko kasi ang magiging reaksyon niya. Nakakatakot naman yan, Julio. Talaga ba? Totoo ang aswang. Medyo nag-ibang isip ko nun dahil parang napaka-inosente niya. Pero iniisip kong baka nagkukunwari lamang ito. Hanggang sa nagtuloy-tuloy yung pag-uusap namin dalawa. Wala akong makitang kahina-hinala. Panay-panong pa ito sa kung ano ba ang itsura ng aswang. Hindi pa daw kasi siya nakakakita nun. Sabi ko naman ang nakita ko ay doon lamang sa paupahan. Babaeng mahabang buhok, matangkad. Sing-tangkad ni Kara. Pero wala. Hindi ko talaga siya mausgahan ng mga panahon na yon. Napapanapirin yung emosyong inosente. Sa mga sandaling ito ay palubog na ang araw. Tapos tadaya siyang magpunta daw kami noon sa mga fast food. Ililibre nga umano ako. Itong mga pagpapahiwatig na ito. Nakukumbinsi ko sa sarili ko na hindi siya aswang. Sabi pa niya, wag daw kaming abuti ng binan doon kasi nga pinapakawanan ng ilang residente ang mga alaga nilang aso sa gabi. Uso daw kasi sa lugar na nakawan. Napatanong naman ako kung bakit niya alam nun. Din sa unahan, bahay ng tiya ko. Diyan ako pupunta ng isang buwan bago pa ako lumipat. Taniktas ng ugali niya. Payab ni Kara. Hindi na naman ako nagsalita pra. Naniniwala ako sa mga sinasabi niya. Hindi naman kasi mahahalatang nagsisinungan ito. Nung paparabas na kami ng subdivision, naparingturo ako ng mapansin ko nga. May nakatambay sa ilalim ng puno ng palisay. Sa kabilang parte ng kalsada at pamilya nito. Pinipidan ko itong maigi. Dan naman ang panlalaki na malamat ako. Ang nakikita ko ay walang iba. Kundi si Nanette. Hindi naman nakapipig sa akin pero intay pong nakatayo lang at pasimpleng nakapingin sa malayo. Bagpaganon pa man. Napapatanong talaga ako sa isip ko noon kung ano ang ginagawa nito sa lugar. Paano ito nakarating doon? Samantalang alam ko naman sa sarili ko na hindi ito panagala. Nagmamatsag na kami sa kanila, diba? Kaya't alam namin na mga pinsag ko ang mga nakagawian nila tuwing gabi. Pero sa kabila ng lahat, hindi ko na pinagtuunan ng pansin ito. Inisip ko na lamang na baka may kadaping yon. Baka may inaan pa ilaw. Then kung kami pang sadya dapat nakatipig ito sa amin. Nakita din siya ni Kara.
Pero hindi naman siya nagtaka doon maski kasama niya yun sa kwarto. Nung nasa fast food na kami patungong Baligaya, inabot kami ng malalim na gabi. Usap-usap lang pero hindi na partikular doon sa aswaan. Yung people ang usapin namin, yung mga paksa patungkol sa kung may mga nakarelasyon na. Ako din kasi nagbukas ng usapan yon. Nawala ang pagdududa ko dahil na napaka-inosente nito. Kaya nag-proceed na ako sa awit ng diwa. At nararamdaman ko sa kanya. Dakol, may nagugustuhan akong babae pero hindi ko alam kung magkakagusto ito sa akin. Nagtanong naman ito kung sino. Kilala niya daw ba ito o kaklase ko daw? Sabi ko naman hindi ba niya nahahanata? Wala ka bang nararamdamang motibo kaya ako sumasama sa'yo? Pasensya na Kara. Tao lang kasi ako tapos. Ayun, may gusto ako sa'yo. Tawa ng tawa itong si Kara. Ang sabi nito ay ano ba daw ang nakarin ko? Hindi na ako makatipig sa kanya pagkatapos nun. Yumuko ako tapos sabi ko mas magaan ang pakiramdam ko dahil napakawalan ko ng pinik sa dibdib ko nun. Nagtago pa, wala naman akong hinahanap na maganda. Hindi din ako aasa. Bahala siya kung anong magiging passion niya. Matapos niyang tumawa ay nagkaroon ng katahimikan. Dumayo ito sa kinauupuan namin dalawa. Lablakad yun na para bang aalis. Hindi ko sinundan. Hiyang-hiya talaga ako noon. Hanggang sa napansin kong huminto siya tapos tinawag ako. Ano ba daw ang ginagawa ko at naroroon pa rin ako? Gumala pa daw kami. Nabuhayan ang loob ko kasi naakala ko noon ay nakaasiwaan na ako. Nakarating kami sa parke. Maliit na parke lamang ito tapos maraming mga vendors. Alas 10 na noon ng gabi kung hindi ako nagkakamali. Wala pa rin kaming klibuan. Pero hindi naman bismayado ang mukha niya. Ako lang ata mukhang pusa noon pinggan. Pasensya na. Iniisip ko pa kasing maigi kaya hindi ako nagsasalita. Alam mo kasi may nakarelasyon na ako tapos nasaktan lang ako. Kaya nag-iinap din ako at baka maulit yun. Tsaka, huwag mong sabihin na hindi ako magkakagusto sa'yo. Tao ka naman pinggan. Tsaka, gwapo ka in fairness. Tanong ko lang, may nakarelasyon ka na ba? Umilin ako sa sinabi ni Kara. Sikabi kong wala pa. Pero hindi na bago sa akin ang kwento relasyon gawa ng mahilig akong magbasa ng mga pocketbooks. Hanggang crush-crush lang. Led na mukha akong bata noon, Sir Seth. Junior college na ako pero amistad ng pag-iisip ko. Parang bata. Hanggang sa sinabi niyan may gusto din siya sa akin. Papayad ba man na siyang samahan kung wala pa siyang gusto? Ang tanong lang, kung mapagkakatiwanaan ba gawa ko? Parang sumaya ako bigla nun. Nailalarawan ko na noon na ilang sablip lang. Sasabutin na niya ako. So dalay pa lamang ng pananarita niya. Parang yun na yung kasunod. Naula man ako ng tango pero hindi ako makakitid sa kanya. Hanggang sa bigla niya na lamang akong hinalikan. Ayon kay Kara, hindi na umano uso yung sagot na I love you too. Malaki na umano kami at masagwa umano nun. Alam ko na umano ang ibig sabihin ng paghalik niya sa akin nun. Dugdod pa niya. Yung nakarelasyon niya kasi umano ay parang pastor kong kumilos at magsanita. Malaki umano ang respeto niya kay Kara. Pero nung nakuha niya na ito, iniwan na siya. Sandik main Sir Seth ay talagang tanggol ang pagkahiya ko. Parang gusto ko pa siyang sunggaban. Niyakap ko ito. Sabi ko pa ay mamahalin ko siya at kapag nakapagtapos na ako ng pag-aaral. Unang tupadin ko ay ang pagpapakasal sa kanya. Tama ko ang pagdampi ng yakap niya. Dikit na bikit talaga hindi ko maiwasang maano nun. Yung manilabot. Napakaba mo kasi ng batok niya.
Habang papauwi kami noon, naka-holding hands kami na para walang katapusang saya. Pero napahinto kaming dalawa. Doon mismo ito malapit sa eskinita. Papasok ng inuupahan naming bahay. Biglang may dumaan sa harapan namin noon. Napakabilis kong makatawid sa kalsada. Napakabaho niya. Pamilyar sa akin ang figura. Mabilis kong sinabi kay Kara na dalian namin umuwi. Sabi ko sa kanya, aswang yung napadaan sa harapan namin. Dan ko lubos na pagtanto na hindi si Kara ang aswang. Sumunod siya sa akin. Nagkahulan pa ang aso noon habang papasok na kami sa looban. Bagamat alam kong hindi si Kara pero sino ba talaga ito? Doon din kasi galing yun sa loobang yun. At kung hindi ako nagkakamali, mula sa mismong inuupahan naming pasilidad. Nang matapat kami sa silid ni Kara, sinipad ko doon. Wala. Hindi ko naman na pinunayon. Nang nakarating naman ako doon sa may silid namin, gising pa yung mga kasama ko. Nakabihis. Nagtanong naman ako kung saan ang punta. Minura ako ni Daning. Kinartukan ako sa may noo at nagwika na saan pa? Di hanapin sana yung labi ng katawan mong haib ka. Nababahala na dito. Lagdaki pa yung aswang, sadit. Mabuti at buhay ka pa. Ano na? Bakit naman sa noo? Sakit ng Daning Walang mangyari sa akin. Sa people kong tuwing berawa. Mises, bera kapag itak dyan Andoy. Saan mo yung niraw yan? Hindi aswang si Kara. Nakasalubong naming dalawa yung aswang dyan sa labasan patawid ng kalsada. Hindi siya aswang. Iba. Ewan ko kung sino dito sa mga nangungupahang babae yung halimaw. Sasampalin ko pa sana itong si Andoy kasi nga humagikik talaga yun ng tawa habang iniinda ko ang kutos ni Daning. Hindi naman nagsalita si Daning. Tumango lamang ito tapos naupo sa mahigaan niya. Malaking tao itong si Daning Sursat. Habang ito namang si Andoy, mana sa kanyang nanay na bansot. Ang liit na makbang tapos ang kulit at sobrang pilyo. Ang sarap talang isipain kapag tumawa ito. Nakakainis. Huwag kayo mag-iinay Nobya ko na si Kara. Ang saya ko. Sinagot niya ako sa paghahayag ko. Halik pre! Saan ka makakita ng ganun? O ganun ba? Swerte ka. Pero malas siya. Hindi kayo bagay. Hindi kaya sinakyan ka lang nun. Parang imposible pare. Nanghiya ka talaga hinsan. Sabi niya gwapo ako. Babae ang tumitingin sa anong itsura ko. Hindi kayo. Palibasa kasi hindi niya ako tinititigang maigi. Tingnan niyo. Basta, nagkabiruan kami nun. Ito kasi mga kasama ko ay walang tinatagong ugali. Kung ano yung nararamdaman ay sinasabi talaga. Kaya kilalang kilala ko sila at cool na kulang tandem namin nun. Pansamantalang nawala yung pagmamasid namin. Ito din naman kasing mga kasama ko ay parang tinatamad na rin. Ang inaatupag ng mga ito, paringgan lagi si Kara. Yung tipong lahat ng baho ko ay sinasabi nila. Namanyak daw ako. Baka magsisi si Kara. Ito kasi mga kasama ko. May gusto ito sa babae. Maging yung ibang nangungupahan doon makita lagi na kami nag-uusap Ang sama ng mga titig sa akin Dahil ng sinabi ko, bawal pumasok sa silid ng mga babae. Kaya naroroon lamang kami sa labas at para talagang isang sine yon. Dahil lantad na lantad kami ni Kara. Pero habang nangyayari yon, itong si Naneth, mas nasusubaybayan ko. Pangit ang ugali. Suplada. Tapos umaalis ito tuwing gabi. Hindi namin nakita itong umalis nung namamatsyag kami sa mga nangungupahan nun. Yun lang mga sandaling napapabisita ako. Nasabi ni Kara na umaalis daw ito. At kadalasang gumabalik kapag madaling araw na. Natanong pa nga daw niya kung saan pumupunta. Sa kapatid niya lang umano. Sabi ko kay Kara,
Bukod sa mga ginagawang yun ni Naneth, may napapansin pa ba siyang iba dito? Dagdag ko pa, kung lumipat si Kara dahil nga sa pangit ng ugali ng kanyang tiya, bakit siya nakakatagal kay Naneth habang kasama niya sa boarding house na yon? Ayon kay Kara, wala naman umano silang pakialaman. Yung tiya niya ay nakikialam kasi yan sa buhay niya. Doon naman umano sa tanong ko kung may napapansin ba siyang kakaiba bukod sa pag-alis nito. Meron. Minsan ay naaabutan niya umanong parang nagdadasal. At may kaharap itong hindi niya mawaring kung anong ribulto. Pero sabi ko'y wag dahil hindi pa napapanahon. Kung nagawa ito ng kasintahan niya dati ay hindi ko gagawin sa kanya ito. Habang nasa ganun pa kaming estado. Para bang nagagalit pa ito pero tumatawa naman ilang saglit lang. Hanggang sa isang araw, nagkasakit si Kara. Nilalagnat. Panay suka. Napagalitan pa nga ako ng mga pinsan ko kasi nga nagdududa mga ito na buntis ang babae. Kamuntikan pa ako magulpi ng mga yon. Dinala ko sa ospital si Kara. Pinasama ko pa yung mga pinsan ko dahil kahit anong paliwanag ko na hindi buntis dahil walang nangyari. Ayaw maniwala. Ayun, natahimik. Pero ang nakapagtataka, wala namang sakit na maselan si Kara. Karaniwang lagnat lamang umanayon na sobrang taliwas sa nakita kong pagdaing nito na parang mamamatay. Gumaling din kasi kaagad si Kara noon kaya naging ganon. Pinauwi kami noon at teresetahan lamang ng ordinaryong gamot. Pero pagsapit ng gabi, milagnat na naman ito at ganun pa rin ang sitwasyon. Suka ng suka. Wala si Naneth at hindi ko alam kung nasaan. Basta sa mga pagkakataong yon ay hindi ko pa nakikita ito habang nagkakasakit si Kara. Nagdududa ako at baka may ginawa siya kay Kara. Hanggang sa pagsapit ng madaling araw, dumating si Naneth. Nagulat pa ito nang makita si Kara. Naroroon ako sa silid nila. Nakapasok ako gawa ng humingi ako ng pahintulot sa may-ari. Nagtanong si Naneth sa akin kung anong nangyari. Hindi ko siya sinasagot. Sa isip-isip ko, nagkukunwari ka pa. Hanggang sa may kinuha ito si Naneth sa kanyang maliit na aparador. Gara pa yon. Pinahiran yung tiyan ni Kara. Hindi ako nakareklamo, baka mag-isip ng iba. Hinayaan ko lang pero inihanda ko ng sarili ko noon na kapag may ginawa itong hindi maganda, susuntukin ko talaga sa mukha kahit babae pa. Hanggang sa walang ano-ano. Inaaswang ka, Kara. May ipinakain sa'yo. Tulungan mo ako, Holyo. Hubarin mo yung damit niya. Sinabi kong hindi ko ito gagawin. Tinitigan ko siya na masama. Duda nga ako na siyang aswang, di ba? Pero pinagalitan ako. Huwag daw akong mag-aksaya ng oras dahil kapag hindi natanggal ang kung anong lason na napakain kay Kara, mamamatay ito. Nag-aalangan ako noon pero sumunod na lamang ako. Pero nakamasid talaga ako kay Naneth. Hindi pumalag si Kara. Nagpahubad nga yon. Tapos nakita ko yung katawan niya. Malinaw pa sa sikat ng araw. Hiyang-hiya ako pero hindi ko itinatanggi na nakalimutan ko may sakit ang girlfriend ko. Mantakin niya may dinadain niya na pero wala akong patawad. Kinilot ni Naneth ang tiyan niya. Lumubag talaga ang mukha noon ni Kara at alam kong sobrang sakit nun. Sinita ko si Naneth. Nakako, itigil niya na dahil nasasaktan si Kara. Habang nangyayari yon ay naroroon sina Andoy at Daning sa may pintuan. Nakita ko pa nga si Daning na may hawak na tubo. Ito namang si Andoy. Bit-bit ang dalawang ice plastic ng laman. Tubig na may abo at apog. Alam na din kasi nila ang lahat ng mga nalaman ni Kara o napansin ni Kara tungkol kay Naneth. Kaya bantay na bantay sila noon. Hanggang sa sumuka itong si Kara ng napakabahong likido.
Napakasangsang. Kulay dilaw ang sinuka nito na may mga kasamang itim na parang putik. Napakabaho nun. Matapos lang makasuka ay kumalma si Kara at nakikita kong wala na itong dinadaing. Tinanong ni Naneth kung ano ba ang kinain nito at sino ang nagbigay. Ako ba daw ang nagbigay? Dinuro pa ako ng kamay nito at ang sama ng titig. Dagdag pa niya, animulang yanggaw umano ang ipinakain para mahawaan sa pagiging aswang. Napamura ako nun. Sabi ko hindi ako aswang. Parang bumaliktad eh. Hindi ko naman sinumbatan si Net noon na posibleng siyang aswang at hindi ako. Bumangon si Kara. Sabi niya, may inaabot daw akong pagkain pero yun naman umano ang nabibili namin sa may labas. Hanggang sa... Teka, may nagbigay sa akin ng 2 puto nung isang araw ng umaga. Yung dalagang pumalit sa una-unang katiwala, yung bagong tagalinis ng paupahan natin, yun yung nagbigay. Nagtaka nga ako kasi nga napakatahimik nun. Tapos bigla na lang lumapit at may inabot. Masarap daw yung puto na niluto niya. Sabi ni Kara. Doon na napagtanto ni Nanette na yun naman ang aswang. Nagduda pa umano si Nanette na ako yung aswang kaya sinusundan niya palagi si Kara. Baka kung anong gawin niya sa akin. Ang galing kasi magtago ng katauhan yung umaaswang dito. Iyong dyan sa kabila. Kung hindi ako nagkakamali, kagagawan niyo ng aswang. Pagka uwi ko na umaga, nakita ko yung lanang ito na umaapaw. Nakunan yun, di ba? Inaswang yun. Kung naroroon lang ako ng gabing yun, hindi yun mangyayari sa kanya. Litong-lito ako noon, Sirsa. Kung ganon. Itong si Nanette ay hindi aswang. Kaya pala nakikita ko ito nung nag-date kami ni Kara kasi nga ako pala yung pinagdibintangan. Pero parehas lang kaming nagduda. Kapwa kami nagkakabintangan. Ang sabi pa ni Nanette, nagmamatsyag din siya. Isa-isa niyang nilalapitan ng mga nangungupahan. Baging yung katiwala. Pero hindi umaapaw ang langis niya. Napakagaling umanong magtago ng presensya at saan yung aswang lamang ito kumukulo. Ngayong nalaman niya na may ibinigay itong katiwala. Aalamin na umano ni Nanette ang buong pagkatao nito. Tapos ay saka na siya gagawa ng paraan kapag tutong aswang nga ito. Sandali, kung hindi ikaw yung aswang na Nanette, ano ka ba talaga? Nakakaduda kasi yung mga kinikilos mo. Tsaka yung pangit na ugali mo eh. May damanggit si Kara na nagdadasal ka daw. Umaalis sa gabi tapos madaling araw umuuwi. Umamin si Nanette noon na may nobyo siya. May hindi siya nagtutungo sa kapatid niya. Wala umano siyang kamag-anak sa may syudad. Mahihirapan umano siyang ipaliwanag kung sino siya. Ipinagbabawal umano pero para mapanatag umano kami. Isa siyang medium. Pwedeng albularyo. Pwede ring mangkukulam. Wag na wag daw naming ipagsasabi sa iba dahil makakatikim daw kami sa kanila. Nasita pa nga yung 2 kong pinsan na kung ano daw ba yung bitbit nila sa labas noon. Mabilis na nagpulasan yung mga ito. Para mga binatong pusang nagtakbuhan pa uwi ng silid namin. Aminado akong natakot yun kay Nanette. Pero hindi dahil sa pagdududang aswang ito, kundi sa mangkukulam. Mas nakakatakot pa mangkukulam kaysa sa isang aswang. Hindi ko talaga lubos mapagtanto na ganoong sitwasyon na mangyayari. Ilang araw nakalipas, nagkausap kami ni Nanette. Tama siya ng pagdududa. Aswang nga daw ito dahil naaktuhan niya. Nakaatang daw siya gabi-gabi at dumadalaw ito kay Kara. Napakailap at sobrang galing umanong magtago. Maski may karunungan naman na siya, nahihirapan siyang kilatisin ito. Mabuti na lang at nakita niya talaga. Maaring naiinggit umano ang babaeng katiwala.
Minsan na kasi niyang nakita itong nakatitig ng masama kay Kara. Pero hindi niya naisip na aswang pala yon. Iayang gawin si Kara para sirain ang buhay nito. Anong gagawin natin? Tanong ko. Ayon kay Nanette ay siya na umano ang bahala. Huwag na kaming makialam at baka madamay kami. Nakiusap siya na doon muna si Kara sa silid namin. Bukas ng gabi ang simula umano. Teka, bawal yun. Paano kung may nakakita? Paano kung may magsumbong? Ito pa naman may-ari, pinatawagan ni mga magulang kapag may ginawang ka ng owan ni mga estudyante. Hindi naman ako ni magpapahuli ayon kay Nanette. Sa dabilang naman umano, yung walang makakakita. Inutusan niya si Kara na gawin ang mga sinabi niya. Dahil may gagawin umano siya sa kwarto. At hindi umano magugustuhan ni Kara ang makikita niya noon. Dalibaling tumango si Kara. Ako naman nadaalaman. Bukod sa takot ko masumbong, anong mangyayari kapag naroroon si Kara tapos kasama ko pa yung dalawang kutong lupa kong mga pinsan? Na pala, yung may-ari ng paupahan. Lahat ng impormasyon namin inaalam nito. Lalo na kung saan nakatira kasi nga makikialam ang may-ari kapag nabulas to ng estudyante. May malasakit kita sa kinabukasan namin kung kaya ang mga magulang namin. Yung nirekomenda talaga ang paupahan yan para walang takas. Nagalit na yung may-ari na may nabunpis Yun din ang unang nagsumbong sa mga magulang nung nabunpis at nakunan. Kaya pinapigil sa pag-aaral yun. Kinabukasan ng gabi, doon ko binala si Kara sa silid. Pinaalam ko muna ito sa mga kasama ko. Binantaan ko sila na kapag kakantsawan nila ako, pagsusuntukin ko silang dalawa. Pero sa kabila ng abiso kong yun, nakapal na mukha. Hindi pa rin ako nakaligtas. Halos puputok ang ugat ng ulo ko noon sa galit. Ikaw ba naman ang makarating silid tapos ibihamdan nila daw may hihigaan daw ng dalawa. Nablatad ng banig. Yung sa gitna ng side yun. Huwag daw akong matulog sa kapre. Dapat kaming dalawa sa side lang para kasya. Kapag sa katriyo mano at magtahiwalay kami ni Kara sa pagtulog, sisigaw umano sila na naroroon na tutulog ang daraga nun. Alam ko nang nasa isip na mga ito. Para bang itataring manok kami nun. Tapos ang nakapanibot sa aming yung mga pupusta. Hindi na lang ako tumanggi nun. Wala namang laging problema kay Kara. Napagtabi kami. Etong dalawa alam kong nagtitirig tulugan law. Imposibleng hindi dahil lalaki ho at alam pang diskarte na mga ito. Ang mali lamang nila, hindi ako nananamantala. Kahit pa lalaki ako noon. Inihiro na lang. Hindi ko alam kung anong ginagawa ni Nanette doon sa room ni Kara. Basta dito araw noon. Itong kapiwan ng babae na pangalan naping Malo. Patay na umano. Ayon ay Nanette. Hindi ko alam kung anong ginawa niya. Basta't sabi niya lang ay patay na ito. At alam niya kung saan namatay. Doon umano sa kung saan ito nakatira. Dahil habang ginagawa niya daw ang pabuksa dito, hindi niya na nakita pa sa bahay ng may-ari noong paupaan. Ayon daw sa may-ari, parang nabaliw uman ba yun? Mapula ang mga mata na animoy ng kadroga. Bigla daw itong umalis isang gabi at hindi na bumalik pa. Maiwan ang mga gamit. Napatunayan patay ng Lion Sir Seth. It'll be may-ari ng paupa nang nagkumpirma. Pinapuntahan ito sa lugar kung saan nakatira. Sa Bulacan. Hindi ko na lamang inalampa kung ano ba kaladang ginawa ni Nanette pero aring kay Beneng. Baka kinulam umano yun kaya namatay. Alam niyo ba kung anong nangyari pagkatapos doon? Laging close kami ni Nanette. Kaibigan na namin siya. Ang nakaagulat dyan. Ladin sila ni Banning. Niligawan ang pinsan ko. Hindi ko alam kung paano nangyari. May nobyo ritong si Nanette pero maging sila pa rin. Sa isip-isip ko naman baka nagkahiwalay.
at nakao na miligawan ni Baning ko kaya't silabot yun. Hindi na kasi ako nagtanong-tanong noon kasi nga iniiwasan ko di makulit ang mga sa akin. Mapili mga pinsan ko, malakas magbiyo. Itong si Daning, kung saan man siya nakatira ngayon, shoutout sa'yo. Nagkatunuyan sila ni Nef at hindi ko na alam kung saan tumira matapos ng pag-aaral. Siyempre, kung nagkatunuyan sila ni Baning nagkatuluyan din kami ni Kara. Katanayan ay may basbas yan pabahagi ko ng kwenteng ito. Basta itago lamang daw ang mga pangalan namin. Hindi ko akalain na yung nakakapanghilakbot na karanasyon yon. Doon ko din pala matatagpuan ang forever ko. At iyan ang kwento ng aswang para sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento at sabihin sa akin kung ano ang inyong naisip. Hanggang sa susunod na kwento, matulog kayong mahimbing. Kung kaya ninyo,